Okay, bago tayo magsimula, isang mabilis na disclaimer lang. Ang sumusunod na talakayan ay para sa pangkalahatang impormasyon lamang. Hindi ito professional, legal, medical, financial o technical na payo. Lahat ng opinyon dito ay personal at dapat i-verify muna bago pagkatiwalaan o gawing basehan ng aksyon. Sige, pag-usapan natin ang isang experience na sigurado kong marami sa atin ang nakaranas na, ang ghosting. Sa pagsusuri natin ngayon, titingnan natin itong paulit-ulit na siklo ng pananahimik. Pero hindi para mag-dwell sa sakit ha. Ang goal natin ay matutunan kung paano ito basagin at kung paano piliin ang sarili nating kapayapaan. Yan, dyan mismo kumikirot, di ba? Hindi lang sa basta-basta siyang wala, ang pinakamasakit ay yung walang paliwanag, walang kahit anong paalam. Yung katahimikan na yon ang nagiiwan sa ating nagtatanong sa lahat, pati na sa sarili nating halaga. Para kang naiwan sa isang kwartong walang pinto o bintana, na pinupuno mo lang ng mga pagdududa at tanong na, bakit? At madalas, hindi lang ito isang beses nangyayari. Tingnan niyo tong timeline na to. Malinaw na malinaw ang pattern, di ba? Ito yung tinatawag nating ghosting cycle. Isang paulit-ulit na laro ng paglitaw at paglaho na sa bawat pag-ikot, unti-unting sinisira yung tiwala at emosyonal na lakas mo. Mula August 2021 hanggang sa kasalukuyan, grabe, ang linaw ng paikot-ikot na proseso at nakakapagod yan. So para ma-breakdown natin itong komplikadong sitwasyong na to, heto yung magiging gabay natin. Uumpisahan natin sa kwento ng siklo mismo, tapos sisilipin natin kung ano ba ang nasa likod ng isip ng isang ghoster. Titingnan din natin yung bigat ng epekto nito sa'yo. At syempre, ang pinaka-importante, pag-uusapan natin yung mga paraan para tuluyan ka ng makawala dito. Okay, simulan natin. Ang kwento natin ay nagsimula noong 2020. Alam nyo na, yung kasagsagan ng pandemic, kung kailan lahat tayo ay medyo naghahanap ng koneksyon. At dito, isang promising connection ang nabuo online sa isang nurse mula sa South Luzon. Mula sa simpleng chat, naging mas malalim yung ugnayan nila. Sa panahon na lahat tayo naka-lockdown, yung mga video call at puyatan sa pag-uusap, yun yung naging takbuhan nila. Alam mo yon, naging safe space para magtawanan at bumuo ng isang bagay na parang totoo at mahalaga. At dito na nagsisimulang maging komplikado. Kasi, di ba, ang gulo sa isip. Sa isang banda, nakikita mo yung isang taong matalino, ang galing makipag-usap, sobrang engaging. Pero sa kabilang banda, siya rin yung taong bigla-bigla na lang nawawala na parang bula. At itong banggaan ng dalawang magkaibang realidad sa isip natin ang nagdudulot ng sobrang kalituhan at sakit. Ngayon, i-pause muna natin saglit yung kwento. Lumayo muna tayo at tingnan natin ito sa mas malawak na anggulo. Bilang coach, importante na maintindihan natin kung bakit ba nangyayari ang ganitong bagay, para alam natin kung paano ito haharapin ng tama. So, itanong muna natin sa sarili natin, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng salitang ghosting na palagi nating naririnig na yon? Ito yung official definition niya. At ang mga keywords dito ay biglaan at walang paliwanag. Tandaan natin ha, hindi ito yung simpleng busy lang o hindi agad nakareply. Ang ghosting ay isang aktibong desisyon na putulin ang lahat ng komunikasyon. Isang kumpletong paglaho na nagiiwan sa'yo na nakabitin at walang anumang closure. Pero linawin natin ha, ito ay mga posibleng paliwanag. Hindi ito mga dahilan para i-justify yung ginawa nila. Oo, baka takot sila sa confrontation, baka magulo rin yung isip nila. Pero anuman yung bakit nila, hindi noon binabago yung epekto sa'yo. So ang focus natin ay hindi ang pag-unawa sa kanila, kundi ang pag-aalaga sa sarili nating nararamdaman. At dito na tayo sa pinakamabigat na parte. Hindi yung kung bakit sila umalis, kundi kung ano ang epekto sa'yo na naiwang naghihintay. Kasi aminin natin, ang paghintay sa isang bagay na hindi mo alam kung darating pa ba ay isa sa mga pinaka-nakakapagod na karanasan. Isipin nyo to. Mahigit 4 na beses na umasa, tapos nabigo. Sa bawat pagbabalik niya, may bagong pag-asa, at sa bawat pagkawala niya, mas malalim yung sakit. Hindi na ito isang pagkakamali lang, di ba? Isa na itong pattern na nakakasakit. Sobrang simple ng statement na to, pero sobrang totoo. Ang kawalan ng katiyakan, yan ang tunay na kalaban. Dahil sa katahimikan, napapaisip ka, may mali ba sa akin? Hindi ba ako sapat? At yung bigat nun ay yung unti-unting pagguho ng self-worth mo habang naghihintay ka ng sagot na hindi naman dumarating. At heto, ganito yung itsura ng emotional roller coaster na sinasakyan mo. Nagsisimula sa pag-asa kapag bumalik sila,
Tapos, susunod yung kaba at pagkabalisa. Tapos, boom! Yung masakit na katahimikan kapag nawala na naman sila. At sa huli, parang tatanggapin mo na hanggang sa bumalik na naman sila at uulit na naman ng lahat. Nakakapagod na paikot-ikot, di ba? Pero hindi lahat ng siklo ay kailangan magpatuloy. Dumarating tayo sa isang punto na nagbabago ang lahat. Yung sandali na mas masakit na ang manatili kaysa sa bumitaw. Ito yung desisyon na bawiin mo na yung kontrol sa sarili mo. Itong linya na to, para sa akin, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ito yung pag-amin mo sa sarili mo na, tama na, sobra na. Ito yung pagpili mo sa sarili mo kesa sa isang pag-asa na walang kasiguraduhan. Ito yung unang hakbang para bawiin ang papangyarihan mo. At ito sana yung pinakamahalagang aral na makuha natin. Hindi mo kayang pilitin ng isang tao na manatili. Hindi mo kontrolado ang desisyon nila, pero may isang bagay na 100% mong kontrolado, ang pagpili na protektahan ang sarili mong kapayapaan. Ang pagbitaw ay hindi pagkatalo. Ito ay pagbawi sa sarili mo. Okay, so paano natin gagawin to sa practical na paraan? Paano mo isasara yung pinto ng tuluyan para hindi na muling makapasok yung sakit at gulo? Dito na tayo sa huli at pinakaimportanteng bahagi. Alam ko, hindi madali ang desisyon na to. Kailangan ng tapang. Ito yung pagtanggap na kahit gaano mo pa kagusto na maging iba yung kwento, kailangan mong harapin kung ano talaga yung totoo. So, heto ang 4 na hakbang para mabawi mo ang kapayapaan mo. Una, kilalanin mo yung nararamdaman mo. Normal masaktan, normal madismaya. Huwag mong baliwalain yan. Pangalawa, magtagda ka ng matibay na hangganan. I-block mo, i-mute mo, o magdesisyon ka lang na hindi ka na magre-reply. Pangatlo, ibaling mo yung focus. Ibuhos mo yung energy mo sa hobbies mo, sa mga kaibigan mo, sa mga pangarap mo. At pangapat, at ito yung pinakamahalaga, tanggapin mo na yung katahimikan nila, yun na ang sagot. Yung kawalan ng closure galing sa kanila, yun na yung magiging closure mo. Ikaw ang magsasara ng librong ito. At sa huli, ito lang ang dapat mong tandaan. Higit sa kahit anong relasyon, higit sa kahit anong tanong na walang sagot, ang kapayapaan mo ang pinakaimportante. Huwag mong hayaang nakawin niya ng isang paulit-ulit na siklo ng kawalan ng katiyakan. So, para i-wrap up, ano ba yung mga natutunan natin ngayon? Una, matuto tayong kilalanin yung mga paulit-ulit na pattern. Pangalawa, huwag nating maliitin yung bigat ng epekto ng paghintay. Pangatlo, tandaan natin na ang pagbitaw ay isang akto ng pagrespeto sa sarili. At pang-apat, yung closure na hinahanap-hanap mo, hindi mo kailangang hintayin mula sa kanila. Kaya mong ibigay yan sa sarili mo. At iiwan ko kayo sa tanong na ito para pagnilayan. Anong pinto sa buhay mo, relasyon man yan, trabaho, o isang lumang ugali, ang marahil panahon na para isara, para maprotektahan ang kapayapaan mo? Mahirap isara ang isang pinto? Oo. Pero minsan, yun din ang tanging paraan para makakita tayo ng mga bagong bintana na magbubukas para sa atin. Tandaan, ikaw ang may hawak ng susi. Kung nagustuhan ninyo ang talakayang ito o may natutunan kayong mahalaga, mangyaring pindutin ang like button, mag-subscribe sa channel, i-on ang notifications at ibahagi ang video na ito sa iba na maaaring makinabang dito. Para sa karagdagang updates, malalim na talakayan at mga binakabagong content, manatiling nakatutok sa channel.